morning! Today ay isasama ko kayo sa aming Boracay trip. Wala naman kami talagang plano na pumunta ng Boracay. Nagkukwentuhan lang kami kagabi magkakaibigan. Nang bigla namang makaisip si Crizel na magpunta ng Boracay. Gustuhin man nga naming sumama lahat ay hindi naman pwede dahil may mga trabaho yung iba sa amin. Kaya naman kaming dalawa lang yung nakaalis sa aming magkakaibigan. Pakain-kain lang ako dyan pero yung process ng pagpapaalam ko kay Master, nako mga sis hindi nyo kaya. Pang MMK. After 7 years, ngayon lang kami ulit nagkita tapos hindi mo pa ako papayagan. Effective naman dahil pinayagan naman ako. Ito nga, nakasakay na ako sa eroplano ngayon. Isa nga rin sa mga dahilan kung bakit pinayagan din ako ni Master ay dahil kasama din namin sila Auntie Deng at Uncle Henry. Sila nga pala yung uncle and auntie ni Crizel na talagang nabulabog dun sa plano namin to. Yes. Finally, nag-arrive na rin kami sa aming accommodation at ito nga pala ang aming room tour. Very spacious nga itong room na to para sa aming dalawa and I think kaya nitong mag-accommodate ng up to 6 person kung mag-a-add ng extra bed. As you can see, meron sila dito ng dalawang queen-size bed and meron din silang fridge and balcony. Mga bandang lunchtime na rin nung makarating kami kaya naman after naming mag-settle ng mga gamit sa room ay naglakad-lakad na rin kami papunta sa may dagat. Malawak nga rin yung area nila dito kaya may konting lakaran pero tignan nyo naman yung view mga sis. Parang first time ko na rin dito dahil for the first time nga ay wala akong mga kasamang KJ. Parehong senior citizen na nga yung mga kasama namin pero tignan nyo naman, game na game ang mga person. Nag-lunch lang kami dito mga sis tapos tinry na nga rin namin yung paragliding. Nandito nga rin pala yung rich friend ng rich friend ko from UK kaya naman nagkayayaan na rin kaming itry namin to. At dahil nga rich friend sila, libre na rin nila to. Uy, sana all! As for me, sobrang nakaka-relax yung view sa taas. At na-enjoy naman namin yung 30 minutes namin dito sa may taas. Gabi na nga rin kami ulit lumabas para makapag-dinner na. At sakto naman na nag-i-start na yung mga hindi mawawalang fire dancing dito sa Boracay. Marami nga rin palang mga locals dito na pwedeng mag-approach sa inyo para i-recommend yung mga bias food stations nila. Hindi na rin kami masyadong lumayo mga sis, kaya dito na lang kami sa malapit kumain. Sobrang sarap and affordable ng food, nakakapawi ng pagod. Halos punong-puno na nga rin yung mga tables dito dahil meron din silang pinapanood na fire dancing while eating. After nga namin kumain, ay nagtingin-tingin na rin kami dito sa mga souvenir shop na nadaanan namin. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganitong klase ng souvenirs. Natatawa na nga lang kami dyan kay Auntie Deng dahil may pagkalabit pa nga ito sa mga lawit. After namin bumili ng mga pampasalubong ay bumalik na rin kami sa hotel para makapagpahinga Kahit na. nga sobrang pagod na kami dyan ay nahirapan pa rin akong makatulog kaya naman nagkwentuhan muna kami ni Crizel. Maya-maya pa nga ay nakatulog na rin kami at hindi nga namin inaasahan ang mga susunod na nangyari. Mga around 1:30 AM nung nagising ako sa ingay. Yun yung ingay na may nagbubukas sa pintuan namin. Teka nga, tatayo na lang ako, kukwento ko na lang sa inyo ng mas maayos. So, ganito yon. Yung room namin is a connecting room. So, inside our room, meron siyang pintuan na pag binuksan mo is another door which connects the two rooms. So, connecting room siya. Nagising ako sa ingay ng doorknob dun sa pintuan ng kwarto namin. Naririnig ko yung doorknob is may bumubukas mga sis. So, binubuksan siya. Right away, tumayo ako. Tapos pumunta ako dun sa may tabi ng pintuan. Kasi tinitignan ko lang siyang ganyan. Naririnig ko yung doorknob, pero yung doorknob mismo ng room namin is hindi siya gumagalaw. So what does it mean? Ang nagme-make sound is yung door ng kabilang room. So ang inisip ko, baka mamaya yung kabilang room, tinatry niyang buksan yung pintuan, or o kaya baka magnanakaw. Kasi nga yung lugar, okay, nakat yung video. Hindi ko alam, bakit nakat? Okay, for a while, nakatayo lang ako doon sa may harap ng pintuan. Kasi hinihintay ko na gumalaw mismo yung doorknob. At pag gumalaw yun, syempre i-resist ko yung mga sis. Kasi pinapasok na kami, papasukan na kami. So nakakatakot yung moment na yun. Nag-stop yung sound, nawala yung pagbubukas ng pinto. Babalik na ako sa kama ko nang bigla namang gumalaw naman yung bintana. Ganito sis yung sound. Yan, ganyan! Yan, ganyan! Ang uwi ko. Tuwing kinakwento ko kasi ganito yung pakiramdam ko. Kasi first time ko. Anyway, gumagalaw yung bintana. So ang ginawa ko, hindi ko kininislisit ang kurtina. Tanda. Hindi ko binuksan yung kurtina kasi nakasindi lahat ng ilaw sa loob ng kwarto. Yung window kasi, pag binuksan mo yun, kita ka sa loob. So hindi ko siya binuksan. Kasi kung magnanakaw yun at makikita niya, babae lang ako, babae lang kami, baka lalong maging aggressive yung magnanakaw. So hindi ko siya binuksan. Ang ginawa ko sis, ginanito ko. Ginanon ko. Tapos nag-stop. Yung friend ko, si Crizel, yung bed niya sis, katabi lang ng bintana, ang sarap ng tulog niya, hindi siya nagigising. Tapos ang ginawa ko, umupo talaga ako sa bed niya. Talagang binounce ko yung sarili ko para at least man lang, mabounce din siya, baka sakali magising din siya. Kasi I can't talk, hindi ako makapagsalita. Alam mo yung takot ka? Ganon, naalin po nga takot.
So ayun, nagising naman siya kahit paano. Tapos nalibungatan lang siya, parang tinignan niya lang akong ganyan, na parang nagtataka siya, bakit suddenly nakaupo ako sa kama niya, ganong oras. Parang yung tingin na pinagtitripan ko lang siya, ganon. Tapos nawala lahat yung sound, nawala lahat. Tapos, bumalik na ako sa kama ko, kasi tinry ko na ulit matulog, kasi wala na yung mga sound. Nag-stop na, make sure ko na nakalock na lahat ng mga pinto. Tapos nung nakukuha ko na yung tulog ko, bigla na namang nag-sound sa may banyo. Ayan na, nagising na si Crizel. Doon na siya biglang tayong sabi niya, Nanay, sabi niya ganon. Parang, ano nga yun, no? Sabi niya ganon. Eh di yun, parang may kasama na akong nakakarinig ng mga strange noise. Tapos tumabi na ako agad sa kama niya. Ayun na, nag-ano na kami, kinalma namin yung isa't isa. Nag-pray kami. Kasi nga, bago kami matulog, nagkukwentuhan kami ng mga, may part na nakakatakot din sa mga napagkwentuhan namin. So, nag-pray kami, kinast out yung mga evil spirit, ganyan. Tapos namin nag-pray, kumalma na, nawala lahat yung sound, nag-stop lahat. Tapos sabi niya, okay, sabi niya ganyan sa akin, buksan na natin lahat ng pinto. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ay sis, okay na tayo. Sabi ko, hindi na tayo para, okay na, nag-pray tayo, pero huwag na tayo bubukas ng pinto. So, hindi na kami nagbukas ng pinto. O, matutulog na kami, o di ako may pahindatun, hindi ako mapanatag. Ang ginawa ko, tumawag ako sa FO. Sabi ko, good morning po, ma'am, pakisuyo ko sana yung sa kabilang room kasi tinatry nilang buksan yung pintuan namin. Baka hindi sila aware na nakaka-bother sila. Nagising kasi kami sa ingay. So sabi ko, sorry ma'am sa inconvenience nyo. Sige po, I will check lang po. Sabi niya ganyan. E di binili kanya ako ng tawag. Sabi niya ganyan, ma'am, upon checking po, wala pong tao sa kabilang room. Sabi niya ganun, my goodness. E di sabi ko naman, ay hindi ma'am. Naririnig ko ma'am, may nagbubukas po ng pintuan namin kanina lang, paki-check po. Tapos sabi niya, okay po, sige magpapadala po ako ng maintenance personnel dyan. Tapos sis, maya may dumating. So sumunod kami, lumabas din kami to check the other room kasi sabi walang tao. So ayun, pagpasok namin sa room, as in sis, sarado yung bintana, sarado yung mga pintuan, nakapatay naman yung aircon. Kasi sabi nung maintenance, sabi niya, ma'am, hangin lang po yun. Like, diba? Oo, yung hangin pwede niya mapamove yung pinto, kung malubak siya, gagalaw siya. Pero the doorknob, sisi hindi. Tapos sabi ko, kuya, sige na, umamin ka na. May multo dito, no? Tapos sabi niya lang, ma'am, wala pang multo dito. Pero may mga may mga nagre-reklamo din po. Sabi niya gano'n. So, ayun na. First time nangyari sa akin yung gano'ng experience, mga sis. Pero buti na lang multo na lang siya. Buti multo na lang. Kaysa magnanakaw, di ba? Mas nakakatakot. Yeah, it's 2:15. Luto. Kasama ka sa vlog. Kanina, magkahiwalay naman kami para comfortable. Ayan, dyan ako. Tapos may yan yung window. Gumaganon. Tapos yung door, ayan. Apparently, itong kwarto namin is connecting room. So, yung pintuan na yan, pag binuksan mo yan, may another room. May pintuan muna pala ulit, tas another room. Binubuksan yan kanina. Tapos dito sa kisame, may naglalakad. Okay, garden. After nun, nakatulog naman kami ng maayos. And kinabukasan nga, binidyohan ni Crizel yung view dito sa may bandang likod. Dito sa may balcony kung saan ko narinig yung bintana naman. Actually, malaki naman itong hotel na to mga sis at may mga bagong buildings din naman. Hindi ko lang maintindihan kung bakit dito nila kami pinagstay since marami naman palang available rooms dun sa bago. Binigyan naman nila kami ng option na lumipat ng ibang room. Pero kasi overnight lang ako pinayagan dito kaya sila Crizel na lang yung mag-a-avail kung sakali. Pagka-uwi ko nga ay naisipan na rin nila na mag-check out na rin sa hotel na to para lumipat sa iba. At yun, hindi rin sila nag-refund mga sis kaya nasayang din talaga yung 15,000 yata na binayaran ng friend ko. Pagkagising nga namin ay pumunta na rin kami dito sa may beachfront. Dito kasi yung buffet breakfast na ino-offer nila. Sinusulit na nga rin namin yung time namin dito dahil mamayang hapon na rin yung flight back ko sa Pampanga. Overnight lang din naman kasi ako pinayagan ni Master mga sis. O diba, ang generous ng person. Gusto mo yun? Pampanga to Boracay, overnight lang. Nakipagkita na rin ulit kami kay Eunice na friend ni Crizel from UK. Dahil ngayon na rin yung uwi niya pabalik sa Manila. Bago nga siya umuwi, libre pa siya ng ice cream mga sis. O diba? Very generous talaga. Tumambay nga muna kami saglit dito at konting deep talks na rin. At habang nagkukwentuhan nga kami dyan ay ganitong view naman yung nakikita namin.
Namili na nga rin kami dito ng mga additional pasalubong at outfit pang swimming. Ayan nga, at si kuya pa yung nagtitake ng video para sa amin. O, diba? Shout out sa'yo kuya, our followers from Boracay. Round o yung ano? Ma'am, mahirap po kasi yun eh. Basta mga pangit kasi eh. Puro Basta maganda pangit? eh. Anong pangit? Maganda. Ay, talaga. Oy. Madali. Hindi kasi mahirap magsukat yung mga... Hindi yun. Tita, sa... Ganun na nga lang din yung Ayun po, tiwala si sa amin Madam. dito ni Kuya dahil iniwan niya muna kami sa kanyang tindahan at nag-ikot-ikot siya sa labas para makapag-vlog. Uy. Shout out. Thanks. Okay na? Bye, smile. Okay, di na kami bibili. Hindi binila na. And finally, crystal kayak photo. Nakailang balik na nga rin ako dito sa Boracay pero hindi ko pa naranasang makapag-solo pic dito sa may crystal kayak nila. Hindi nga kasi ako pinapayagan ni Master dito dahil dalawa lang kami nung bangkerong sasakay sa bangka. Selos yarn. Naiintindihan ko naman din siya mga sis dahil baka nga naman magkain laban pa kami dito ni kuya. Inubos na nga lang din namin yung natitira pang oras sa pagsaswimming. This is one of the best feeling dahil para ulit kaming mga bata na walang problema. Luloko ata ulit yung Nang! Baitong! Bye, ma'am. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Yung anak ko yan. Bye-bye. Hoy, anak, anong mani? Bye-bye. 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 Arianda ka ba? Arianda ka ba lang? After nga ng masasayang moments ay kailangan ko nang umuwi dahil overnight lang nga ako pinayagan. Naghihintay na rin kasi sa akin yung mag-ama doon sa Pampanga at talagang nangungulila na. Alam mo talaga, isang taon ka nawala, no sis? Uy, overnight ka lang pero yung drama mo pang isang taon. Dapat eksaktong mga 5 PM nasa Pampanga na ako. Eh kaso, delayed nga yung flight kaya malamang sa malamang gabi na ako makakauwi sa Pampanga. 4 PM pa lang nga ay nandito na daw yung mga sundo ko kaya lang na-late nga ako kaya umuwi Hi sila ulit. guys! I'm home! Hindi kayo natutuwa? Ba't parang di naman kayo natutuwa sa pagbalik ko? Ha? I love you, anak. Ay, wait. I miss you. Oh, wait. Uy, pati nga po kami ko. Sa akin na. Mommy, where's the toy? Yeah, it's here. Did you miss me? Nalita ka kasi. Pati nga po kami ako eh. Subukan mo naman ako sa balo. Sinabon lang ako sa mamaws. Kaya kapetugot mamaws. At may pa-welcome home dinner pa ngayong dalawa. Yun lang mga sissy. Good night!